Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso! Ayun, alas 9:30 na. Alay, Biyaheng Kapitolyo na! Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning po. Ang Magandang daming good umaga, morning. lalawigan ng Batangas. Ano yun, auntie, ano yun? Ang daming good morning. Oo, kasi ilang araw na tayo ay hindi napakinggan dito sa ating programa dahil nga po sa ating naging long weekend. Kasama na yung naging abiso ng class suspension. Kasama po ang ilang mga tanggapan ng pamahalaan hindi lamang dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, manapay sa ibang rehiyon at iba't ibang bahagi din ng ating bansa. Ayan, at ngayon nga po ay araw na naman ng Miyerkules. Ngayon nga ho ay ika-27 ng Agosto taong 2025. Ayan, kaya naman papasada na naman ho tayo muli ngayong araw ng Miyerkules sa buwan ng Agosto para sa isang masayang kwentuhan, bahagihan gayon din ang napapanahong paksa at mga pagbabalita. Ayan, syempre, kasama po ang inyong Wednesday Tandem, ang naudlot nung nakaraang linggo. Oo nga! Ang mga boses na maghatid sa inyo ng walang patid na good vibes. Gayon din po ang ating sama-samang pagbiyahe tungo sa mga nag-uumapaw na impormasyon at balita. Mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ina na may talino at puso para po sa lalawigan ng Batangas. Ayan, at syempre para muna sa kabatiran ng ating mga kaibigan, lalo't higit yung ating mga masusugid na tagapakinig, ay ngayong araw ay ang napapakinggan nyo ho ay ang boses naming dalawa dahil ang ating kasamang si Sir Vincent ay may mga dinadaluhan lamang na pagpupulong at talaga namang siksik-liglig din ang kanyang mga aktibidad ngayong araw ng Miyerkules. Pero gayon pa man, syempre tuloy-tuloy lamang tayo at na-miss ko ito, tagal din, almost 2 weeks. Ayan. At naudlot pa nung nakaraang Oo linggo. nga. Ito finally ngayon, tuloy-tuloy na ang ating pagbiyahe at pag-arangkada. Kaya naman sa panibagong yugto muna ng ating pagpasada, ay halina tayo muna po'y manalangin upang humingi ng gabay at patnubay na muli pong ihahatid ng ating talented employee, our very own Avonlou Kagimbal. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa
lahat ng oras nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Talino at puso. Amen, amen. Amen. Ayan. At syempre, ang oras po, alas 9:41 na ng umaga. Kaya naman kapit po at wala mo nang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa Governor's Trust na Health, Education, Agriculture, Roads, Tourism and Technology at Social Services and Security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Aha! Tara sa One Batangas. Ayan, kaya naman kapit lang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pag-arangkada ngayong araw na Miyerkules ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakuran ng ating Kapitolyo. Siyempre, gayon din po ang mga programa at aktibidad na ating nakalap nitong nagdaang linggo. Ayan, Auntie May, at syempre hindi nga po mawawala ang ating mga dagdag kaalaman. At para nga po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig ngayong buwan ng Agosto, bukod po sa buwan ng wika, ay may mga inoobserbahan din tayo. At kabilang na nga diyan ang ating Sight Saving Month. Ayan, naku, kaya pala ang sabi ni Auntie kanina at saka ni Sir Vinson ay gusto naming ibukas ang iyong mga mata. Ayan. Ayun pala, dahil Sight Saving Month ngayong Yes. buwan ng Agosto. Ito nga pong Sight Saving Month ay mahalaga upang maitaguyod ang kahalagahan ng pangangalaga po sa ating mga mata at paningin. At syempre upang maitaas ang kamalayan ng mga may sakit sa mata at kung paano ito maiiwasan. Hinihikayat rin po tayo ng regular na magpatingin sa mga espesyalista sa mata upang maituro naman ang mga tamang paraan ng pag-aalaga sa ating paningin at para maiwasan ang pagkabulag o pagkasira ng paningin na maaaring magamot naman kung maaagapan. Ayan. But wait, there's more kasama Oy. Ornald. Dahil hindi rin naman po mawawala ang ating mga pampublikong anunsyo na dapat ninyong malaman. Ang lahat po ng yan, abangan po natin maya-maya lamang. Kaya naman sa ngalan po ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Batangas Provincial Information Office, Naririto na pong muli ang inyong Wednesday Tandem. Ito po, si Cheryl Mihalili. sa ngalan naman po ni Sir Vincent Altar, ito naman po si Ornald Tabares Jr. at syempre dito pa rin sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Kaya naman, sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at pagbabalita. Alay di nila ang huiyan sa programa ng bawat Batanggenyo. Sa ating pagbiyahe kung saan May talino at puso. tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon May talino at puso. para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito ho ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalang palalawigan ng Batangas, parinina at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po, alas 9:44 na ng umaga. At syempre, naririto na tayo sa bahagi, Auntie, ng ating programa, ang ating batian portion. Kaya naman para sa ating pagbati, pasadahan mo na ang lahat ng mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating pagbiyahe. Ang ating napakagwapong import din ngayong araw ng Yes. Miyerkules. Pangalanan mo na, Auntie May. Matagal natin itong hindi nakasama. Oo. Sir Vincent Roy that Chavez. Yan, maraming salamat Ornald and Auntie May. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo't higit sa ating mga tagapakinig sa ating pagbiyahe ngayong araw. At ang ating pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa himpilang 95.9 FM Radyo Totoo. Sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapribado man ito o publiko, at yung mga nasa biyahe papunta sa kanilang mga trabaho o kung saan man lakad yan, ingat-ingat po tayong lahat.
ang ating pong programa ay kasalukuyang napapanood live sa official Facebook page ng Batangas Provincial Information Office or Batangas PIO. Kaya naman po, dumako na tayo sa ating mga pagbati. Pagbati po ng magandang umaga and good morning, siyempre kay Almira Elaine Baler. Kasama rin po natin ngayong umaga si Kuya Allen Ratcho. Yan. From Tita Neneth Ona, isang mapagpalang araw po sa lahat. Yan. Patuloy po tayong patnubayan at gabayan ng ating puong may kapal. Mag-iingat pa rin po tayong lahat palagi. Yan. From Tito Roger Aguirre, good morning daw po sa lahat. Andyan din po si Jeffrey Balitaan Evangelista, ang Tita Nitz Lapa. Magandang umaga po, biyaheng Kapitolyo. Yan, kay Sir Carlos Terry Bugtong, good morning po sa lahat and God bless. Kay Julius de la Cruz, good morning sa iyo. Kay Tita Daisy Clarete de Leon, good morning po kay Cristal Cabello, syempre. Kay Tin Damian, ito galing kay Casil Cacantos, Happy Wednesday daw. Yan, kay Sir Bismarck Bingbong del Mundo. Yan, kay Jay Bueno, good morning si Jay. Siyempre kay John Lyndon Aguda, kay Sir Owen Piayo, at sa lahat po na nakikinig, good morning sa ating lahat. Ayun, parang ang ating kasamang si Sir Vincent ay paslim ng paslim ng paslim. Correct. Ano kayang Sasabihin sikreto? ko nga, Ano? parang ang slim mong ngayon. Yan, parang baliktad ang mga sinasabi ninyo. Ano? Or dahil nakaitim lang ako. Anyways, dumako na po tayo sa ating mga notice of scheduled power interruption. Mga anunsyo po mula sa Batelec and Meralco. Makakaranas po ng power interruption bukas, araw ng Webes, August 28, 2025, ang munisipalidad ng Rosario. Yan, direct Gian. Partikular ang bahagi ng Barangay C mula Andox to Municipal Hall, Goldilocks Cebuana Pawn Shop, LBC, Maderazo Hospital, Church, Latsa Pizza, Tanuanam, Formosa, Land Bank, Metrobank, China Bank, Rosario Branch Office. Sa bahagi po ng Barangay D, papuntang Malaluan Hospital, bahagi ng Barangay E, Public Market, South Star Drug, Ultra Mega Supermarket, bahagi po ng Barangay B, Namuco Tubigan, kasama rin po ang Pugad Lawin Itlugan, bahagi ng San Roque, Barangay Masaya, Barangay Timbugan, Barangay Kolongan, Barangay Malaya, Barangay San Ignacio, Barangay Marilag, Barangay Namunga, Santa Cruz, at Barangay San Lorenzo. Magsisimula po iyan ng alas 10 ng umaga at tatagal hanggang alas 12 ng hapon. Ito po ay dahil sa gagawing energization of new 20 mV ampere power transformer. Ang pagsasagawa po ng scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinapaabot po ng Batelec at Meralco ang kanilang paghingi ng pamanghin at pangunawa. Maraming salamat po. At syempre karagdagang anunsyo, mula naman po sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency and Department of Economy, Planning and Development, it is time to recognize the unsung heroes. Yan. Ang Search for Outstanding Volunteers 2025 ay opisyal nang binubuksan para sa mga nominasyon. I-highlight po natin ang ating mga individual, organisasyon, local government units at higher education institutions na nagbibigay kapangyarihan sa ating mga komunidad at nag-aambag sa pambansang kaunlaran. Mag-nominate po ngayong araw hanggang Agosto 29, 2025. Maaari niyo pong bisitahin ang pahina ng Batangas PIO para sa mga karagdagang detalye patungkol po dito. At meron pa, mula naman po sa PhilHealth, sa ilalim ng programang PhilHealth Yakap, hanggang 20,000 pesos ang halaga ng gamot na maaaring makuha kada benepisyaryo sa accredited na butika sa loob ng isang taon. Ang PhilHealth Yakap ay isang pinalawak na programa sa pangunahing pangangalaga na dinisenyo upang magbigay sa mga Pilipino ng mas malawak na akses sa mahalagang serbisyong pangkalusugan. Ito ay nagpapatuloy sa mga naunang pagsisikap na mapabuti ang pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mas maraming libreng gamot, pagsusuri sa laboratorio at screening. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang pahina ng Batangas PIO para sa proseso ng pagrerehistro at paggamit ng benepisyo. Hindi po siya natatapos, may kasunod pa po. Mula naman po sa Office of the Provincial Agriculturist, tara na, sama-sama tayong suminsay at mamaraka
sa Community Food Market ng Kapitolyo sa darating po yung Biyernes, ika-29 ng Agosto. Tampok po dito ang mga iba't ibang produkto ng mga Batanggenyong magsasaka at mangingisda mula sa kanilang mga sariling ani, kagaya ng prutas, gulay, isda at maging organic brown rice. Lalahukan po yan ng tinatirang 33 na maliliit na mga negosyo mula sa iba't ibang bayan sa ating lalawigan, dala din ang kanilang mga ipinagmamalaking mga produkto tulad ng longganisa, tapa, masasarap na tinapay, mga lutong ulam, kakanin, samot-saring mga inumin at marami pang iba. Siyempre, huwag kakalimutan magdala ng shopping bag at siyempre ng pambili naman. Yan. Back to you, Auntie and Arnold. Ayan, again, back to you, Sir Vincent. Ayan, napakahaba. Oo, baka meron pa. Wala na. Wala Ayan. na. Tapos na. Inom ka muna ng water at talaga Hinga namang muna, ang ating hinga. mga tagapakinig ay tunay naman at sadyang may encourage dun pa lamang sa iyong imbitasyon dun sa ating mga unsung heroes at syempre dito sa ating OPAG Community Food Market na gaganapin ngayong araw na ng Biyernes ito, Auntie, ano? Oo. Ayan. At Tama-tama, baka... makakasweldo na. Ayan, at syempre yung programang Yakap ng PhilHealth ay ako ay nakasubok nito doon sa eGov application. Doon sa mga government agency services sa babang bahagi ng application na ito ay nandoon ang GSIS at syempre nandoon yung ating PhilHealth. At doon nakalagay yung programang Yakap at makikita nyo na po doon once na kayo ay verified at nailagay ninyo o na-encode ninyo kung saang lugar po kayo at saang bayan, ay lalabas na po doon yung mga accredited facilities at mga ospital na meron po na accredited Yakap program ng ating PhilHealth. At kung hindi ako nagkakamali, sa atin, Auntie May, ay iisa pa lamang. Pero at least meron na at ito ay matatagpuan doon sa may compound o sa may municipal complex ng bayan ng pamahalang bayan ng San Pascual, doon sa ating RHU. Ayan, na doon. Napakalapit sa atin Oo, na yan. napakalapit. At talaga na mga inilalapit na rin ng PhilHealth ang iba't ibang serbisyo kasi napakalaking bagay. Imagine 20,000 pesos worth of medicine, lalo na yung mga pang-maintenance at Yes. iba pang kuwan ay may mga listahan din ng mga included drugs na pasok doon sa Yakap program ng ating PhilHealth. At makakasigurado ka doon na tama. Oo. Tunay ang mga gamot na mabibili mo, na makukuha mo. Yes. Ang una ko nga tinignan, kasama kaya dito ang mag-asawang gamot? Biro lamang po. Ayan, kaya kung kayo po ay nagnanais, bukod po sa inyong pag-antabay sa aming opisyal na pahina ng Batangas PIO para po sa updates patungkol dito, ay maaari nyo rin pong explore ang ating eGov app na madali naman pong i-download through Play Store at Yes. sa ating App Store. Ayan. And syempre, speaking of pagbati, sa atin pong ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po. Yan, good morning rin po sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Sa pangunguna po yan ng ating Vice Governor Hermelando Dodo Mandanas. 10 po ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. Ayan, at syempre sa ating Provincial Administrator, kina Attorney Joel Monte Alto, magandang umaga po. At hindi po natin, of course, makakalimutan, Auntie and Sir Vincent, ang ating ina dahil ang pamahalang palalawigan ng Batangas ay taos-puso pong bumabati sa ina ng lalawigan ng Batangas kay Governor Vilma Santos Recto. At lubos po ang aming paghanga at pagbubunyi sa inyong pinakabagong karangalan bilang Circle of Excellence Awardee at ang inyong pagkakapili bilang FAMAS Hall of Famer for Best Actress sa 73rd FAMAS Awards. Ayan. At syempre dito nga po ay isang napakagandang patunay ng inyong walang kapantay na kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. At sa loob ng maraming dekada, kayo ay naging inspirasyon at gabay hindi lamang sa inyong kasamahan sa larangan ng sining, kundi maging sa bawat Pilipinong humahanga sa inyong talento, dedikasyon at malasakit sa bayan.
At syempre, bilang isang artista po, kayo po ay tunay na star for all seasons. Makulay, makapangyarihan, at makabuluhan po ang bawat karakter na inyong ginagampanan. At bilang isang lingkod bayan po, kayo po ay patunay na ang puso ng isang tunay na lider ay nagmumula sa pagmamahal sa kapwa at tapat na serbisyo. Ang mga parangal po na ito ay hindi lamang simbolo ng inyong tagumpay, kundi pagpapatibay ng inyong pamana sa kultura, sining at bayan. Isa po kayong huwaran ng kahusayan, katatagan at kababaang loob. Mabuhay po kayo, Governor Vilma Santos Recto. At patuloy mong itanghal ang galing ng Pilipino sa anumang larangan. Kami po ay lubos na natutuwa at proud sa inyo. Ayan, at ang ating nga pong Governor Vilma Santos Recto ay hindi lamang isang bituin sa pagiging artist, pero isang bituin ding maituturing bilang isang serbisyo publiko, bilang isang public servant. Lalo't higit ang ating pasasalamat, maraming salamat po, Gov, sa pagbibigay o pagbabahagi ng ningning ng inyong bituin, ng liwanag ng inyong bituin para po mabigyang pag-asa at mapangiti ang bawat Pilipino, ang Batanggenyo dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Maraming salamat po, Governor Vilma Santos Recto. And again, congratulations po sa inyong bagong karangalan na nakamit. Ayan. At syempre, ang oras po, it's already 9:56 na ng umaga. At wala mo na pong maglilipat ng himpilan dahil sa aming pong pagbabalik ay makakasama na natin ang ating oo, sino nga ba? Ayan, kung bibigyan pala ng pagkakataon. Pero syempre, habang ang ating makakasama sana for our sight saving ay nasa isang pagpupulong pa doon sa kanyang resident hospital na ginodutihan, ay siguro tayo muna ay magdako sa ilang mga paalala dahil sa ating pong pagbabalik ay atin na pong iisa-isahin ang ilan po sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nitong mga nagdaang linggo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay, lumilindol po. Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo.
2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, at ang oras po, 10:01 na ng umaga at patuloy pa rin po kayo nakikinig sa ating biyaheng Kapitolyo. At sa pamamagitan naman po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na ibaba na po ng pamahalang palalawigan ng Batangas ang ilang mga hatid na tulong at suporta pagdating sa pagpapalakas ng kasanayan ng mga lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, isinagawa po noong 5 hanggang 8 ng Agosto sa bayan ng Santa Teresita at 18 hanggang 19 ng Agosto sa bayan naman po ng Rosario ang Basic Life Support Training na isang komprehensibong pagsasanay na naglalayong palakasin ang kapasidad ng mga individual at komunidad pagdating sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Kabilang sa mga layunin ang pagpapalaganap ng kahusayan sa life-saving techniques, pagtataguyod ng safety culture, pagpapatibay ng kahandaan sa sakuna at pagtuturo sa iba o kapwa upang maibahagi pa ang kasanayan sa mas marami pang mamamayan ng komunidad. Nagsilbing isa sa mga evaluators ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa isinagawang Rescue Olympics na ginanap sa bayan ng Santa Teresita noong 15 ng Agosto 2025. Bilang evaluator, pangunahing layunin nito ay ang masuri ang kaalaman, kasanayan at kahandaan ng mga kalahok sa tamang pagsasagawa ng basic life support at first aid. Bukod dito, tinitiyak din dito ang pagsunod sa mga itinakdang standard protocols, masukat ang teamwork at disiplina, at makapagbigay ng makabuluhang komento o suhestyon upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga partisipante at pagtugon sa totoong emergency. Samantala, magkatuwang na pinangunahan ni na Chief of Staff Pedrito Martin Dihan Jr. at Provincial Planning and Development Officer Marisa Mendoza ang isang pagpupulong patungkol sa pagtalakay sa ilang key areas ng Seal of Good Local Governance o SGLG noong araw ng Biyernes, 22 ng Agosto 2025, na ginanap sa Batangas Provincial Information Office Conference Room, Capital Compound, Batangas City. Sumentro ang talakayan sa usapin sa paksa ng peace and order na isa sa mga priority areas ng SGLG. Nakipagpulong ang hanay ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa mga designated focal persons ng mga provincial offices ng Department of the Interior and Local Government, Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Ito pa rin ay para sa pinaplanong pagtitipon kasama ang ilang mga concerned local government units sa probinsya na may layuning pag-isahin at palakasin ang mga ginagawang hakbang para makamit ng lalawigan ang SGLG. Samantala, kabilang pa sa mga nakiisa sa pagpupulong ang mga opisyal at kinatawan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth and Sports Development Office,
Provincial Engineers Office, Provincial Public Order and Safety Department, Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office, Provincial Budget Office at ang Provincial Social Welfare and Development Office. Ayan, at nagsama-sama naman po ang mga kasaping miyembro ng Protected Area Management Board Taal Volcano Protected Landscape o PAB-TVPL Law Enforcement Committee para po sa isang pagpupulong noong araw ng Biyernes, ika-22 po ng Agosto 2025 sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office Conference Room, Capitol Compound, Batangas City. Bahagi po ng naging agenda ang muling pagtalakay sa mga gampanin at responsibilidad ng Law Enforcement Committee members at ang pag-uulat ng kasalukuyang estado ng mga ipinapaganap na law enforcement activities sa TVPL, kabilang po ang mga isinasagawang pagpapatrolya, inspeksyon at pagpapatupad ng mga regulasyon. Bukod dito, naging daan din ang committee meeting para mapag-usapan ang ilang mga issue at problema upang matiyak na magiging maayos ang ginagawang pagprotekta ng pamamahala sa ating TVPL. Dinaluhan ng pagpupulong ng mga kinatawan mula po sa Department of Environmental and Natural Resources Office, PAM Office, TVPL, Provincial Administrator's Office, PGNRO, local government units at mga provincial level offices ng iba't ibang national agencies. Noong araw pa rin po ng Biyernes, August 22, 2025, ginanap po sa Sulan Hotel, Lipa City, Batangas, ang pagdiriwang ng Lang Month sa ilalim po ng temang For a TB-Free Nation, Youth Can End TB. Layunin po ng okasyon na kilalanin ang mga RHU, ospital, organisasyon at individual na naging aktibo sa paglaban sa tuberculosis o TB sa lalawigan. Binigyang pugay po ang kanilang dedikasyon sa pagsulong ng kalusugan, lalo na po sa ilalim ng matatag na kalusugan, isang programang itinataguyod po ni Governor Vilma Santos Recto sa pamamagitan po ng Hearts Program. Katuwang po si Dr. Gerald G. Alday ng Provincial Health Office. Ang aktibidad po ay bahagi ng mas malawak na adhikain para sa malusog at TB-free na Batangas. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Office of the Civil Defense 4A, na isakatuparan ang pagsasagawa ng Public Service Continuity Plan Training para sa bayan ng Agoncillo noong 11 hanggang 15 ng Agosto 2025. Layunin ng pagsasanay na matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko sa kabila ng anumang kalamidad o krisis na maaring mangyari. Naimbitahan din sa naturang PSCP training si Dr. Stephanie Labrador mula sa Batangas PDRRMO bilang resource speaker na nagbahagi ng kaniyang kaalaman at karanasan para sa mas epektibong pagpapatupad ng PSCP sa nasabing bayan. Ayan, at bilang tugon nga po sa lumalaking pangangailangan para sa higit na epesyente at mataas na antas ng serbisyong pangkalusugan, ay idinaos po ang isang inisyal na pagpupulong na naglalayong maisakatuparan ang pagtatatag ng step-down facility. Ang inisyatibong ito po ay bunga ng masusing pakikipagtulungan ng Batangas Medical Center at ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng Provincial Health Office na nasa ilalim ng pamamahala ni PHO Officer in Charge, Dr. Gerald G. Alday. At itinakda nga po sa nasabing pasilidad na magsilbi para sa mga pasyenteng nakalabas na mula sa ospital, subalit nangangailangan pa rin ng tuloy-tuloy na atensyong medikal bago tuluyang makabalik sa kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan nito, higit na mapapaunlad ang paggamit ng kapasidad ng mga pangunahing ospital habang natitiyak na ang mga pasyente ay patuloy na makakatanggap ng sapat at angkop na pangangalaga sa isang ligtas na kapaligiran. Ang kanyang pahayag o mula sa pahayag na binagyang diin ni Dr. Alday na ang pagtatatag ng step-down facility ay hindi lamang karagdagang infrastruktura, kundi isang mahalagang hakbang upang mapagaan ang operasyon ng mga ospital, mapalawak ang akses ng mga mamamayan sa serbisyong medikal, at higit sa lahat, masiguro ang kaligtasan at kagalingan ng bawat Batanggenyo.
Ang pagtatatag po ng step-down facility ay isang makabuluhang hakbang tungo sa mas organisado, inklusibo at komprehensibong paghahatid ng serbisyong medikal, isang konkretong halimbawa na ang pagkakaisa ng pambansang ospital at pamahalang lokal ay nagbubunga ng mas matibay na pundasyon para sa mas maayos, ligtas at matatag na kalusugan para sa lahat. At bilang tugon po sa mandato ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, binuo po ng Tanawan City Local Disaster Risk Reduction and Management Council ang Local Disaster Risk Reduction and Management Plan, ang isang komprehensibo at risk-informed na plano laban sa mga panganib tulad ng pagputok ng Bulkang Taal, pagbaha, lindol at matitinding bagyo. Sa gabay po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor, isinasagawa ang proseso sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng datos, pagbabalangkas ng mga programa at proyekto, at integrasyon sa mga pangunahing plano ng lungsod gaya ng Comprehensive Land Use Plan at CDP o Comprehensive Development Plan. Higit pa rito, nilalayo ng LDRRMP na matiyak ang sapat na pondo at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad upang maging laging handa at mabilis na makabangon mula sa anumang sakuna. Sa huli, ito ang magsisilbing gabay tungo sa isang mas ligtas, matatag at handang Tanawan City. Kaagapay ang suporta ng buong pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto. Ang naturang plan formulation activity ay isinagawa po noong 11 hanggang 15 ng Agosto, kung saan nagsilbing mga resource speaker ang ilang mga kawani ng Batangas PDRRMO. Ayan, at samantala, mental health mission para sa mga persons deprived of liberty sa Ibaan, Batangas. Ito po ay sa pangunguna ng Provincial Health Office na pinamumunuan ni PHO Officer in Charge Dr. Gerald Alday. Nagkaroon po ng deployment ng mental health team upang magsagawa ng mental health mission sa Provincial Rehabilitation Center. Ito ay doon sa atin sa Malaingin sa bayan ng Ibaan, Batangas. Sa unang batch po ng aktibidad, 6 na pong male persons deprived of liberty ang sumailalim sa mental health screening at bawat PDL ay binigyan ng nakalaang 10 hanggang 15 minuto upang masusing masuri ang kanilang kalusugang pangkaisipan. Siyempre gamit po ang pamantayang screening tools at gabay mula sa mga mental health professionals. Layunin po nito na matukoy ang kanilang kasalukuyang kondisyon upang mabigyan sila ng kaukulang psychological support at intervention. Ipinaabot naman po ng PHO sa mga PDL na ang screening ay hindi nakakaapekto sa kani-kanilang mga kaso. Lahat ng datos na malilikom ay gagamitin lamang upang mapabuti at maiayon ang mga programang pangkalusugang pangkaisipan sa kanilang aktual na pangangailangan bilang bahagi ng continuum care sa loob ng ating rehabilitasyon. Ang inisyatibang ito ay nakabatay po sa mga umiiral na batas at patakaran. Una ay ang ating Republic Act No. 11036 of Philippine Mental Health Act na nagbibigay ng karapatan sa dekalidad at pantay na mental health care para sa lahat, kabilang po ang mga nasa custodial settings. Sunod po ay ang ating DOH Administrative Order No. 2022-006 na nagpapatupad naman ng mental health program in closed setting na nag-aatas ng regular na mental health assessment at interventions para naman po sa ating mga PDLs. Kasama rin po dito ang Republic Act No. 10575 o ang Bureau of Corrections Act of 2013 na nagsusulong ng rehabilitasyon at pagbibigay ng psychosocial at mental health services bilang bahagi ng reformation program. At sa pamamagitan nga po ng programang ito, pinapatunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto na ang kalusugang pangkaisipan ay karapatan ng lahat anumang kalagayan sa buhay ayon sa prinsipyo ng serbisyong Batanggenyo, serbisyong may talino at puso.
At nakaantabay naman po kahapon at patuloy na nakamonitor ang mga kasapi ng Response and Monitoring Cluster ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa magiging epekto po ng habagat na nagdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang po ang lalawigan ng Batangas. Kahapon po yan, araw ng Martes, ika-26 ng Agosto 2025. Nakahanda naman po ang mga relief goods ng Provincial Social Welfare and Development Office sa oras na ito ay kailanganin. At patuloy din po ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang counterparts para sa mga situational updates sa mga pamahalaang lokal sa buong lalawigan. Ayan, at speaking of our PIDRIM Council at syempre itong mga habagat, alam naman natin, Auntie and Sir Vinson, na nitong nagdaang araw ay talagang tayo ay binuhos at talagang nabatbat ulit ng mga pag-ulan at parang ang pinakapahinga nga lamang ng malakas na bugso ng ulan ay ambon. Yes. At kaya naman siguro sa araw na ito ay atin munang tingnan kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon sa patuloy nating pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules. Halina't sama-sama po nating pakinggan ang ulat mula sa ating kaibigan mula po sa PDRRMO Weather. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 27, 2025. Dalawang low pressure area na ang minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Una na nga dyan yung nasa silangang bahagi ng bansa at 3 a.m. today ay nakita po ang sentro nito sa vicinity ng Patnungan, Quezon. At itong low pressure area ay patuloy na magdudulot ng significant at malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pong low pressure area based sa ating latest analysis ay mababa na po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At posibleng malusaw o madissipate na rin ito ngayong hapon o gabi. Gayunpaman, hindi pa rin po pwedeng ipagsawalang bahala yung mga pag-ulan na magiging dulot nito o idudulot nito ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala, panibagong low pressure area ang nakita po natin sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ang sentro po nito ay as of 3 a.m. ay nasa 200 km kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Sa kasulukuyan ay hindi naman po ito direktang nagdudulot ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating landmass. Pero sa mga susunod na araw ay pwede pa rin itong makapag-enhance ng southwest monsoon na siyang magdudulot o siya pa rin makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa kasulukuyan, yung habagat o southwest monsoon ang patuloy pa ding nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon o dito sa katimugang Luzon, sa Visayas at maging sa Mindanao. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas rin tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may 100% na chance na may hina hanggang katamtamang pag-ulan na kung minsan ay may malalakas na pagbuhos. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 100% chance ng pag-ulan. Sa silangang parte may 55% chance ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 87% chance ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 85% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:10 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako si Raven Rentasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Talino at puso. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig at muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At ang oras po, it's already 10:90 na ng umaga. At syempre, Auntie May and kasama nga Sir Vinson, tulad ng ating naipangako kanina, ayun nga lamang ay hindi na makakarating ang ating panauhin para sa ating Site Saving Month. Sayang. Pero knowing our kasama nga Auntie May ay talagang laging ready at may baon-baon. At kaugnay nga ng ating usapin patungkol sa ating Site Saving Month ngayong buwan ng Agosto,
Alam nyo ho ba na ayon sa datos mula sa Department of Health, libo-libong Pilipino ang unti-unting nawawala ng paningin taon-taon. Dulot po ng mga sakit sa mata gaya ng katarata, glaucoma at diabetic retinopathy, mga kondisyong maaaring maagapan kung agad na nagpatingin o nagpagamot. Sa panahong ito po ng mabilis na teknolohiya at pag-usbong ng gadgets, hindi rin ligtas ang ating mga mata sa labis na exposure sa mga screen, lalo na sa kabataan. Grabe talaga ang exposure nila, yung screen Correct. time nila. Kaya naman ngayong Sight Saving Month, hinihikayat ang lahat na bigyang pansin ang kalusugan ng ating mga mata. Ayan, at ang nangunguna nga pong sakit sa ating mata ay ang tinatawag natin, o mas alam to ng karamihan, yung katarata. Oo. Yan. Yan po yung paglabo ng lente ng mata na nagiging sanhi po ng malabong paningin. Karaniwan po sa mga nakakatanda, pero maaari rin pong maranasan ng mga bata dahil sa injury o iba pang sakit. Maaari naman po itong gamutin sa pamamagitan po ng operasyon. Ayan. Pumapangalwa po diyan yung glaucoma. Ang glaucoma naman po yung tumataas ang presyon sa loob ng mata. O yung tinatawag nating intraocular pressure na unti-unti pong sumisira sa optic nerve. Kadalasan po itong walang sintomas sa simula, kaya tinatawag po na silent theft of sight. Hindi po naiibalik ang nawawalang paningin, pero maaari po itong mapigilan ang paglala kung maaagapan at mabibigyan ng tamang gamot. Yan, ang ikatlo naman po ay ang diabetic retinopathy. Ito po ay komplikasyon ng diabetes na nakakaapekto sa mga ugat sa retina. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga taong may diabetes. Ang regular na eye exam ang mahalaga sa mga diabetic. Ikaapat po ay ang tinatawag nating refractive errors o ang malabong paningin. Kasama dito ang myopia or nearsightedness, hyperopia or farsightedness, astigmatism, at presbyopia or age-related difficulty in seeing near objects na maaaring korektahan gamit ang salamin o contact lenses. Ayan, at ang ikalima naman na kondisyon ay yung tinatawag po na pterygium o yung paglaki naman ng puti sa mata na karaniwang sanhi naman po ng sobrang exposure sa araw, alikabok o hangin. Imagine nyo paano natin iiwasin ito, ang araw, ang hangin at ang alikabok. Ayan, at kapag lumala, maaari pong takpan ng cornea at makasagabal sa paningin. Minsan naman po ay ang ilang kaso nito ay syempre nangangailangan na po ng ilang operasyon. Ayan. At sunod naman po ay ang ating conjunctivitis o yung ating tinatawag po na sore eyes. Infection po ito sa conjunctiva na sanhi ng bacteria, virus o allergy. Nakakahawa, pero karaniwang gumagaling naman po sa loob ng ilang araw. At importanteng umiwas sa nahawaan at panatilihing malinis ang mga mata, lalo na yung halimbawa may contact sa kamay, tapos mapapakuskus ang bata sa kanyang mata. Ang dali ng transmission talaga dito sa ating conjunctivitis. Ayan, at ang ikapito po ay yung age-related macular degeneration. Ang degeneration po ng macula o ang bahagi ng retina na responsable sa malinaw na sentrong paningin. Karaniwan po sa mga matatanda at maaaring humantong po sa pagkawala ng gitnang paningin. Ayan, bata pa naman si Sir Jun na Oo nga. Magnaye. Good morning, Oo. Sir Jun Magnaye. At saka, Hello po. alam ko naman yan, Sir Jun, ay regular na nagpapacheck Oo, up. at saka hindi pa Ayan. siya nagsasalamin. Oo. Ayan, ibig sabihin maganda talaga ang kondisyon ng kanyang mga Oo. mata. At ang pangwalo po, yung tinatawag na retinal detachment. Ito po yung pagkakahiwalay ng retina mula sa likod ng mata. Ito po ay isang emergency condition. Maaari pong makaranas ng floaters, kidlat-kidlat na liwanag, o black curtain sa paningin. Nangangailangan po ito ng agarang medikal na atensyon. Yan, Auntie May and Arnold, paano nga ba aalagaan ang mata araw-araw? Una po ay hugasan ng kamay bago hawakan ang mata para maiwasan ang impeksyon. Pangalawa, iwasan kuskusin ang mata dahil maaari po ito magdulot ng iritasyon o pagkasugat. Pangatlo, magsuot ng sunglasses.
protektahan ang mata laban sa UV rays. Ika-4, iwasan ng sobrang lapit sa screen or TV. Panatilihin lamang po ang tamang distansya. Ika-5, gumamit ng tamang ilaw kapag nagbabasa or nagtatrabaho. Pang-6, sundin ang 20-20-20 rule. Bawat 20 minuto ng pagtutok sa screen, tumingin sa 20 talampakan ng layo sa loob ng 2 segundo. Yan. At ang ikapang 7 po ay huwag magsuot ng contact lens ng mas matagal sa dapat. Sundin ang payo ng inyong optometrist. Yes. So, yung ibang contact lens user ay talaga namang minsan nakakatulog pa na may suot na contacts. Kaya tama nga si Sir Vincent na dapat magpa-check sa mga optometrist. Oo. Pero, linawin lang natin, 20 minuto. 20 minuto. Hindi 2 minuto. Yun ay yung sa 20-20. 20-20-20. Ayun. Ulitin nga natin, ano ba yung 20-20-20? Sir Vincent? Yan, pag sinabing 20-20-20, ang ibig sabihin po niyan ay, nasan yun? Yan. Bawat 20 minuto ng pagtutok sa screen, tumingin sa 20 talampakan ng layo sa loob ng 20 segundo. Segundo. Ayun. At saka magandang bagay din, halimbawa, di ba yung mga naglalabasan na smartphones ngayon, ay talagang name-measure na at meron silang ginagamit na parameters para doon sa screen time ng end user doon sa device. And para naman sa mga kabataan, doon sa mga mothers na nakikinig sa atin, meron ngayong, pwede mong iset yung halimbawa yung tablet or yung cellphone ng bata ng kung ilang oras lang o minuto para makokontrol mo siya gamit ang sarili mong cellphone o tablet din para mamamatay automatic yung mga tablet ng mga bata. Maganda yan para hindi makababad ang mga bata. Correct. Yes, pero may kilala ako, nasira yung iPad kasi nabitin yung bata, nang gigil doon sinilalaro. Hindi Nagdilim ang natapos, paningin. nasira yung iPad. Yun ang sinasabi, Nagdilim ang paningin. Yan. Ako, sino kaya yan? At least, ligtas sa mahabang screen time. Ayan. Oo, kaya syempre, ang pinakamahalaga pa rin naman o ang ating nais pa rin ipabatid sa ating mga kababayan ay ating alagaan. Kasi isa ito sa mahalagang senses natin sa katawan ng ating paningin. Although, di ba, pag nararamdaman natin o pag may napapansin tayo na para may kakaiba, yung iba natatakot agad lumapit sa mga espesyalista at sa mga medical practitioners natin. Pero hanggat maaari po, meron naman tayo mga rural health units, di ba? Yung mga municipal dito sa atin sa provincial, may mga hospital tayo dito na maaari na yung lapitan. Wala pong mawawala kung tayo ay magpapacheck ng maagap. At saka meron din tayong mga hospital dito na libre. Tulad na lang ng ating BAT-MC, ang ating partner hospital. Kumbaga, wag po tayong matakot lumapit. Wala namang gastos ang pumunta dito sa BAT-MC upang magpatingin, magpa-check up. Dahil libre naman talaga itong ibinibigay para sa lahat. At wag nating babaliwalain yung mga senyales na ibinibigay sa atin ng ating mata. Una, syempre, 'di ba pag tayo ay sobrang tutok sa mga gadgets, tayo sa ating computer, nakakaranas tayo ng pagluluha. Yeah. Diba? O kaya yung humahapdi na, ibig sabihin, sobra na tayong tumututok sa ating mga computer at saka sa mga cellphone, sa mga gadget. So, bigyan naman natin sila ng pahinga. Aray. Oo, ang ating Batanggenyo graphic artist ay medyo guilty doon. Ay pero gayon pa man, yung pagbababad naman ng ating Batanggenyo graphic artist ay para rin sa ikabubuti natin mga kababayan. Imagine nyo, wala pa yung naka-ready na agad yung mga announcements at mga pampublikong anunsyo tungkol sa suspensyon ng iba't ibang mga operasyon at saka mga klase dito sa ating lalawigan. Pero yun nga lamang, syempre, ingat-ingat din. At syempre, huwag nating kalimutan ang ating nutritious intake ng mga masusustansyang pagkain po. Lalo't higit ang mga pagkaing mayaman sa vitamina at minerals na retinol o yung ating vitamin A. Yun ang aking itatanong. Dahil ikaw ay nutritionist, dietitian, ano yung mga pagkain mai-recommend mo para sa pampaganda ng ating paningin o sa pampalinaw ng ating mga mata? Ayan, may 500 ka ba dyan? Hindi, biro lamang. Siyempre po, kunin natin. Ngayon kasi, alam nyo,
Although, ang daling mag-advise ng mga particular na pagkain sa ating mga kababayan. Ngayon kasi, ang dali ng access natin sa mga fast food chains. Ang dali ng access natin sa mga instant foods na hindi ka na mahihirapang magluto at mag-repair na ihahanda mo sa pagkainan ng inyong pamilya. Pero gayon pa man, ine-encourage pa rin po natin at pilit nating hinihikayat ang ating mga kababayan. Lalo't higit, hindi lamang ang ating mga kasamahan dito sa lalawigan ng Batangas, manapay ang bawat ang Batanggenyon Pilipino na kung maaari tayo po ay mag-produce ng mga natural na pagkain na siya nating ipapakain sa ating mga anak. Doon pa lamang po talagang suffice na at kaya na nitong tugunan yung pangangailangan ng ating mata sa iba't ibang vitamina at minerals na kinakailangan nito para maiwasan po ang iba't ibang mga klase ng sakit at kondisyon na ating nabanggit kanina. Ayun. Ayan. At ang mahalaga lang naman talaga lagi diyan ay ang tamang pangangalaga. Yan. Wag abusuhin ang ating mga katawan. Tama ga, Sir Vincent? Oo. Aray. Sabi ng mata ni Sir Vincent, sana all naaalagaan. At syempre siya sabi nga, prevention is always better than Cure. And health is very good. Ayan, samantala po ang oras. May gusto pa kayong idagdag? Wala na. Ayan. Ang oras po natin, it's already 10:31 na ng umaga. Napakaganda ng ating naging talakayan. At syempre, maraming salamat sa inyong pagbabahagi din ng inyong mga personal views and opinions para makatulong din sa ating mga kababayan patungkol nga dito sa usapin sa ating Sight Saving Month ngayong buwan ng Agosto. At tayo naman po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, August 27, 2025. Kasamang Sir Vincent, baka may mga babatiin pa tayo? Yan, syempre, patuloy po nakatutok sa ating pagpasada ngayong umaga. Syempre, nandyan si Ma'am Lourdes Ramos Halili. Yan, good morning po sa inyo. Mother-in-law. Tita Ella Kayabat, syempre kay Ma'am Riona Ann Olgina. Good morning po sa inyo. Kay Tita Nilda De Villa, syempre kay Rafael Castillo, kay Tita Shirley Balmes, kay Mon Carag. At syempre, binabati ko rin po ang aking ina dyan sa Bilogo Elementary School at ang aking kapitbahay kay Kuya Ariel De Chavez at saka kang baby De Chavez. Ito ay ina ni Simpleng Pitik. Sila ay lagi nakikinig sa atin. Good morning sa po. radyo. Good morning po sa Magandang inyong umaga lahat. po. And of course, pinasasalamatan po natin ang lahat ng ating technical crews na nakasama ngayong araw. Kina Direk Gian Marco Escamillas, Avalo Kagimbal, Gerald Sison, Kevin Medrano, Jeffrey Evangelista, at syempre kay Tito Roger Aguirre. Maraming salamat po. Ayan at syempre pahabol lamang na pagbate ng magandang umaga and happy listening sa aking kapatid at sa aking bayaw. Ati Jen Navidad and Kuya Carlo Navidad, see you soonest. At syempre good morning sa aking mami na nasa bahay. Pagaling po kayo, Mami Juliet, and kain lang tayo ng tama at balanced diet. And of course sa aking pangkin, Clark Jacob Navidad, good morning, good morning. And of course, pahabol na pagbati po ng happy birthday sa aking ate Leslie Ventura Plata. Happy birthday mula dyan sa bayan ng Bawan na nasa Singapore ngayong oras na ito. Ayan, at syempre hahabol din ako ng pagbate kasi kita ko nakatutok ang aking Papa Raul Makuha. Yan din sa aking Mama Lisa Makuha. Ingat-ingat kayong dalawa dyan sa bahay. Ganon din sa aking Mami Lourdes Halili. Ingat-ingat po kayo lagi. Syempre sa aking kabiyak, David Halili. Ayan. At iyan na nga po, naging isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw ng Miyerkules sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalang palalawigan ng Batangas. Nang pamuno ang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian, matatag tayo Batanggenyo. Muli, sa ngalan po ni Sir Vincent Altar, ang inyo pong lingkod, Ornald Tabares Jr. Ayan, konting pahabol na pagbate sa aking Tito Ninong Ernesto Ilagan Jr. Ganon din sa kanyang kabiyak, Tita Ninang Mary Ann Ilagan, sa kanilang uniko iho, Marvin Jairo Ilagan. Ingat-ingat kayo Morning lagi. po. And belated happy birthday sa aking Tita Maylene, diyan po sa Canada. Yan. Dalangin po namin isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat.
Muli, atin pong pagsamasamahan ng isang pamahalang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Muli, marami pong salamat at magandang buhay sa ating lahat. Ako naman po, si Cheryl May Halili. Lagi po nating tatandaan, anuman pong pagsubok ang nasa ating harapan, mananatiling ang buhay ay isang maligayang paglalakbay. Sa ngalan po ni Froilan Salcedo Jr., ako po muna ang inyong patroller ngayong araw ng Miyerkules, Vincent Roy de Chavez. Kaya naman po, samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa ating Biyaheng Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Tunghaya ng mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Kapitolyo!